Para po sa ating opening song, tayo po lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating team song sa isang sandali. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bagay ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Darating
salubungin natin siya. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Sa gabing ito, Panginoon, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin na kayo muli ay inyong dinala dito sa lugar na ito upang iparating ang inyong pabalita sa mga tao sa lugar na ito. Panginoon, sa gabing ito, amin pong inaanyayahan ang inyong banal na Espiritu na siyang manguna sa aming gagawin programa sa gabing ito upang ang lahat ay maging maayos po ang aming programa. Lalong higit, Panginoon, sa mga tao na gagamitin nyo na magbabahagi ng mga salita na makalangit upang ang lahat ng tao, Panginoon, ay makinabang dito. Alam po namin na sa mga pangangaral na ito, Panginoon, ay maraming buhay ang mababago at maraming kaluluwa ang madadala sa inyong paanan. Pagpalain, Panginoon, ang aming tagapagsalita sa gabing ito, nawa ay pagkaloob sa Kanya ang inyong makapangyarihan na karunungan upang ang lahat na makarinig dito, Panginoon, ay kanilang tanggapin sa kanilang mga buhay. Patawarin po kami kung saan kami nagkulang at nakasala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, mic testing, sound check. Lakas pala nun. So, magandang gabi po sa ating lahat, mga kaibigan. So, welcome po sa pang-apat na gabi na ating pagtitipon-tipon dito. So, ayan, sa mga English, good evening. Sa mga Tagalogan ay magandang gabi. Sa mga taga-Norte dyan ay naimbag arabi, kakabsat. And sa mga ating Kabisayaan ay maayong gabi. Yan po. Sa mga nakakarinig po ng aking tinig ay patuloy po namin kayong inaanyayahan sa covered court na ito upang sama-sama natin pong pagpurihan at pag-aralan ang banal na salita sa gabing ito. Kaya naman po ay patuloy ko po kayong tinatawagan nang sa ganon po ay tayo magsama-samang mag-aral ng banal na salita. Ano po, nasasabi nga po sa banal na kasulatan sa unang Kronika, Kapitulo 16, versikulo 28 hanggang 30, na si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa, dapat siyang kilalanin na marangal at dakila. Kailanganin ng lahat maluwalhati niyang pangalan. Bawat isa ay lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan, sa harap niya ay gumalang ang lahat ng mga bansa. Kaya po mga kaibigan, kapatid ko, ay patuloy po namin kayong inaanyahan sa gabing ito na kayo po ay dumalo para po tayo ay magsama-samang mag-aral ng banal na salita at kilalanin pa natin ang ating pong tagapagligtas na si Jesucristo. Yan po. Maraming salamat po muli at welcome po kayong lahat dito sa covered court na ito. Ayun lang po at maraming salamat. God bless us all.
Magandang gabi po sa ating lahat. Masyado mahina. Magandang gabi! Okay, so, welcome po kayo sa ating panibagong pag-aaral sa ating kulturang pangkalusugan. At natutuwa po ako na may ilan dito na nakita ko simula noong unang araw hanggang ngayon ay nandito pa din. Magandang gabi po mga nanay. Okay, so, napaka-interesting po ng ating topic ko ngayon. Pero bago yan, batiin muna natin yung mga katabi natin ng magandang gabi. Ayan, maganda pa kayo sa gabi. Natutuwa po ako na nasa maayos po tayong mga kalusugan sa pagkakataon ito. At bago po yan ay maaari ko po bang imbitahan kayo sa isang maikling panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, makapangyarihan po sa lahat, na may lalang ng aming buhay, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pagkakataong ito na aming pumapapag-aralan muli ang patungkol sa pangangalaga ng aming kalusugan. Aking dalangin, Ama, na panatilihin mo pong bukas ang aming mga puso at ganoon din, Panginoon, magkaroon ng pagbabago sa aming buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Salamat, Ama, at ito ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so bago ang lahat ay baka may nakakalimot na naman sa pangalan ko. Ako po ulit si Kat mula sa AUP College of Medicine at narito po tayo sa panibagong lekturang pangkalusugan. Noong mga nakaraang araw, tinalakay po natin ang lifestyle medicine at ito po ay merong 6 na bahagi. Unang-una, ano po yung unang pinag-aralan natin? Ito ay nutrition. Pangalawa, physical na aktibidad. At pangatlo, ang pag-aaralan po natin ngayong gabi ay patungkol sa pag-iwas sa bisyo o ano yun? Pag-iwas sa bisyo o mga substances na maaaring makasama po sa ating kalusugan. Alam niyo po ba na dito sa Pilipinas, na-share ko na to kagabi, na ibahagi ko na ito kagabi, meron po tayong top 5 na mga sakit. At sino po yung nakakatanda ng top 5 na yon? Parang ito yata yung dapat itanong pastor mamaya, ano? Ayan, ito review lang ha. Meron po tayong top 5 na sakit. According sa Philippine Statistics, So, unang-una ay sakit sa puso. Pangalawa, cancer. Pangatlo, stroke. Pang-apat, pneumonia o pulmonya. At panglima ay diabetes. Pero ano po bang napapansin ninyo dito sa 5 sakit na ito? Ito po ay mga sakit na, ano po? Mga sakit po na ano? Mga sakit po na nakukuha saan? Pagkain. Ano pa? Saan pa po nakukuha, nanay? Sa hereditary. Hereditary, pwede po. Dahil sa ating mga genes, ano po? Saan po kaya natin nakukuha yung mga sakit na to? Sa mga lifestyle. Lifestyle, sa ating pamumuhay. Kasama na po dun yung pagkain natin, kung paano po natin, ano po yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay. At ito po ay patuloy po nating tatalakayin. So, ngayon po, pag-usapan natin ang pag-iwas sa bisyo. Wait lang disclaimer lang po. Yung mga mapapag-usapan natin ngayong gabi ay hindi po panghuhusga sa mga tao na may mga personal na desisyon sa kanilang buhay. Kasi po, bisyo po ang pag-uusapan natin. Hindi po natin sila hinuhusgahan, kundi sila po ay tinutulungan po natin. Tayo po ay nag-aaral upang magkaroon po tayo ng pagbabago sa ating buhay. At kung may mga katanungan po kayo, ay maaari nyo po akong lapitan at magkaroon po tayo ng pag-uusap. Ayan. Pag sinabi po nating pagbibisyo, ano po kaya ito? Ano po? Paninigarilyo. Paninigarilyo. Ano po kaya? Pag sinabi po nating pagbibisyo, ano po kaya ito? Habit yan. Habit. Ayan. Lahat po ng mga sinasabi ninyo ay tama po. Bakit po? Kasi po ang pagbibisyo po ay tumutukoy sa masasamang kasanayan
na naging gawin na ng tao. Ibig sabihin, paulit-ulit na pong ginagawa. Pero, bakit, ano-ano po ba yung mga nakapaloob dito? Unang-una, yun po yung tinatawag natin ng mga risky substances. Kagaya po ng mga nicotine-containing mga bagay na merong nikotina. Sino po dito ang nakakita ng sigarilyo? Nakakita ng sigarilyo? Nakakita. Hindi ko naman sinabing gumamit ng sigarilyo. Nakakita na. Ayan. Unang-una po na pangkaraniwan na bagay na merong nikotina ay ang sigarilyo. Pangalawa, ito po ay pinakang sikat kasi sinasabi po nila na ay pwede tong alternative sa sigarilyo kung hindi ka naninigarilyo. Ano po kaya yun? Ano po yun? Vape. Ayan, opo. Ang vape po ay meron pa ding nicotine. Kaya kung ikaw ay magsigarilyo ng isang stick at ikaw ay gumamit ng e-cigarettes, meron pa din po yung nicotine. Parehas lang din po. Nag-iba lang ng lalagyan, nag-iba lang ng flavor. Ngayon po, meron din namang gumagamit nung yung ninunguya. Ayan, yung nga po. Ano pong tawag doon? Tabako din po. Ayun, yung iba din gumagamit ng ganon. At saka yung nga po, yun yung kumukulay sa bibig natin. Pangalawa, pwede din pong maging addictive ito yung isa sa mga paulit-ulit na ginagamit. Paggamit ng alcohol. Ayan, ito po, lagi po ito, talamak po ito. At pangatlo, pag sinabi po kasi nating bisyo o masasamang substance, pwede din po pumasok dito yung mga ipinagbabawal na gamot. Kagaya po ng, alam niyo na yon, shabu, ganyan, marijuana, at kung ano-ano pa. Pwede po din, ito pa, kapag po tayo ay binigyan ng gamot ng doktor, ito po ay nireseta ng doktor, kapag ito po ay hindi natin nagamit ng tama, pwede din po siyang makasama sa kalusugan. Kung kaya po, sa amin po, kami pong mga nag-aaral ng medisina, kami po ay tinuturuan kung paano ang tamang pagbibigay ng gamot. Kagaya po ng mga antibiotics natin, ayan, medyo segue lang tayo. Ang antibiotics po ay ibinibigay ng may reseta. Hindi po yan iniinom ng pasyente na walang reseta. Kasi po yan ay tinatansya namin. At saka, bukod po doon, ay meron po tayong tinatawag na antimicrobial resistance. Ibig sabihin, pag nagkasakit po kayo sa susunod, baka hindi na po tumalab sa inyo yung antibiotics. Kaya hindi po natin ina-advise na uminom ng antibiotics nang walang reseta. At ito po, talagang yung isa pa nating na kinapapalooban pagdating sa addiction ay, ito po yung madalas at hindi natin napapansin minsan, pagkain. Pagkain. Hindi po natin napapansin pero minsan nakaka-addict kumain. Sino dito ang nagkakape pa? Ayan. Ito po yung isa sa mga madalas nating hindi napapansin pero nakaka-addict na po pala. So, ayan. Next slide po, please. Nakikita po ba sa likod? Nakikita po? Okay. So, meron pa po tayong isang pag-aaralan. Ano po yung mga addiction-related na mga behaviors? Hindi lang po pala pagkain, hindi lang po pala gamot, hindi lang pala mga inumin ang nakaka-addict. Maaari din pong ang pagsusugal ay nakaka-addict. Di ba po? Ang mga online gambling ngayon, talamak po yan. Ito, internet addiction. Lagi ka nagpe-Facebook, Instagram. Yun na, nauubos na ang oras mo doon. Pwede pong maging addiction yon. Ito, sa mga kalalakihan at mga kababaihan, hindi rin po talaga exempted. Pornography. At pwede din po yung mga pagsha-shopee natin, pwede din pong maging addiction yon. Kasi bakit? Inaabot ka na ng 12:00 ng madaling araw, kaka-add to cart. hindi mo na napansin na 12:00 na pala. 5 oras ka nang pindot ng shopping. Ayan. Pwede din po yung social media addiction. Next slide. So, bakit po natin kailangang pag-usapan to? Yung nakikita nyo po ay x-ray po yan. Totoo po yan.
ang paninigarilyo ay nagdudulot po ng lung cancer at maaari din po na makasama sa inyong pamilya dahil meron pong tinatawag na second-hand smoking. So, ito po yung x-ray ng isang malusog na tao. Malusog ang kanyang lungs. At ito naman po yung x-ray ng laging naninigarilyo. So, pinagkumpara po yung x-ray ng nagka-COVID na at saka nung may cancer. So, mapapansin nyo po dito, wala nang space sa kanilang parehas. Hindi na po sila makahinga ng maayos. Kahit na may oxygen sila, hindi po nila maproseso yun. So, next slide po tayo. Alak. Hindi lang po liver cirrhosis or yung pagkakaroon ng scars sa ating liver, kundi maaari po itong maging dahilan ng mga aksidente. Halos karamihan po ng ating mga aksidente ngayon ay related po sa pag-inom ng alak. At ganun din po, ang dami po, sobrang dami po ng pwedeng tamaan. Yung utak natin, yung liver natin, at saka maging yung mismong tiyan po natin, lalo na kapag umiinom po tayo ng hindi kumakain. Kaya mahalaga po na hanggang, kung kaya po nating bawas-bawasan, ay sikapin po natin. Next slide po. Next slide. Ayan, bakit po natin kailangan pag-usapan ito? Ang drugs po ay hindi lamang nakakasira ng katawan, kundi maaaring masira po nito ang pamilya, maaaring masira po nito ang mga connection natin, at ganun din ang ating pagdedesisyon. Yung pagkain po, kagaya ng nabanggit natin, maaaring maging sanhi din ng addiction po, di ba? So, kapag lagi po tayong kumakain ng mga matatamis, pwede po tayong magka-diabetes, pwede po tayong magkaroon ng type 2 diabetes na tinatawag. Pwede din naman po na magkaroon po tayo ng hypertension kasi nga sobra na tayo sa pagkain ng maalat, sobra na tayo sa pagkain ng mga sobrang matataba. So marami pong maaaring maging komplikasyon kung tayo po ay hindi kakain ng maayos at ganun din po kung hindi po natin kayang kontrolin kung ano po yung mga ginagawa natin. So yung nakikita nyo po ay isang SPEC scan. Result po yan ng SPEC scan. So dito po sa SPEC scan na to, makikita po yung aktibidad ng mga utak natin. Ibig sabihin, kung normal, wala po tayong addiction, tayo po ay napaka-healthy tao, ganito po yung makikita. Tapos po, kung ikaw naman ay gumagamit na ng mga ipinagbabawal na gamot o kaya naman ay ikay umiinom na ng alak, makikita po na merong mga butas dun sa parte na yon. Ibig sabihin, may mga parte po pala sa ating utak na hindi na gumagana. Di ba po napakagaling po ng teknolohiya ngayon kasi makikita mo na meron pala talagang Diyos na gumawa sa atin, and at the same time, kung hindi po tayo susunod sa batas ng kalusugan, ay mapapahamak po tayo, magkakasakit po tayo. So yung nakikita nyo po dyan ay paglalarawan lamang kung ano po ang parte ng ating mga utak. So meron po tayong tinatawag na frontal lobe. Ayan, kapain nyo po yung noon ninyo. Frontal lobe. Tapos meron po tayong tinatawag na parietal lobe, occipital lobe. Yung cerebellum po na tinatawag brainstem, dito po sa may malapit dito, at dito naman po yung sa temporal lobe. So, bakit ko pinakita yung mga picture na yan? Yung addiction po kasi, yung addiction po na tinatawag, ay nakakonekta po yan sa reward system ng utak natin. Normally po, sino dito ang nag-exercise? Taas ang kamay. Wow, nanay. Gusto ko pong itanong, ano po yung motivasyon ninyo? Bakit po kayo nag-exercise? To become healthy. To become healthy? Ilang taon na po kayo kung maaari po naming malaman? 75 pa lang. 75 pa lang, pero hindi po halata. Ayan, so, ayan na, 75 na si nanay, pero patuloy pa rin siya sa pag-exercise at napakabuti pong habit nun, nanay. Sana yung mga kabataan natin at tayong mga medyo nagkakaedad na ay dapat matuto din po na mag-exercise. Kaya ako po nasabi to dahil yung utak po natin, normally, kapag meron po tayong na-achieve, for example, nakapag-jogging tayo ngayon, jogging tayo, after nating mag-jogging, 5 kilometro ang na-jogging nanay, magkakaroon po tayo ng tinatawag na dopamine. Yung dopamine po na ito, nire-release ng utak natin kapag meron tayong magandang mga karanasan. Ngunit, kapag ikaw ay umiinom ng alak,
nagkakape or kung ano man ang iyong ginagamit, maaari po nitong ma-stimulate ng sobra. Ibig sabihin, sobra-sobra naman yung dopamine. At ano po yung nangyayari? Kaya meron po tayong tinatawag na parang high na feeling. Kaya hindi po natin masisisi yung mga tao na merong mga ganong karanasan kasi yun po ang normal na reaksyon ng katawan kapag overly stimulated or sobra-sobra ang dopamine sa katawan. So next po. Ayan, paano nagiging addiction ang mga bagay na ito o ang paggamit natin sa mga bagay na to? Una, tolerance. Ang pinakamaganda pong example ko dito ay kape. Pastor, nagkakape ka ba? Ano, yung bigas. Oh, yung sinangag. Yung ang tawag dito, tinutusta. Yan, yung tinutusta na bigas. Maganda po yun na alternative. Kasi ganito po, kapag po tayo nagkape, halimbawa, isang tasang kape, mapapansin natin na, uy, hindi ako inantok ng unang gabi. Pero kinabukasan, nawala na yung effect kasi ang effect po ng kape, 24 hours. So after mo magamit yun, hindi na ulit siya gagana. Ang mangyayari, pag uminom ka ng isang tasang kape, kinabukasan, dadalwahin mo na siya. Kasi nagkaroon ka na ng tolerance. Kasi kailangan mo ulit magkaroon ng fake na energy para manatili kang gising. So yun po ang nangyayari kung bakit meron pong addiction sa paggamit ng kape. Nagbibuild po tayo ng tinatawag na tolerance. Nasasanay na po yung utak natin na isang tasang kape lang, parang hindi na to sapat. What if dalwahin mo na ngayon? So yun po yung tinatawag na tolerance. Dependence, nagiging normal na. Parang hindi ko kayang mabuhay ng walang ganitong bagay. Pangatlo, cravings. So, kung paulit-ulit mo siyang nilalagay sa katawan mo, hahanap-hanapin po siya ng katawan nyo. So, yun po yung reason kung bakit meron pong addiction na tinatawag. Ayan. So, kaya ko din po pinakita yung picture kanina ng brain kasi meron po tayong mga parte ng utak natin na apektado. Unang-una po yung prefrontal cortex na tinatawag. Kaya po sabi ko sa inyo, kapain natin tong ulo natin. Yan po yung malapit dyan yung prefrontal cortex. At ito po yung responsable sa pagdidesisyon. So sino dito ang hindi marunong magdesisyon sa sarili? Siguro naman lahat po tayo may desisyon. Kapag addicted na po tayo, humihina na po yung kakayanan natin na malaman kung ano yung tama at mali. Kaya pansin nyo po, hindi naman natin, kagaya nga po na sinabi ko sa inyo, hindi natin hinuhusgahan yung mga tao na nagdaan sa ganun. Pero hindi na po kasi talaga nila kayang mag-decide kung ano yung tama at mali. Pangalawa, yung nucleus accumbens, sila naman po yung nagiging activated po sila kapag merong high na feeling. Kaya pansin nyo po parang wala din sila sa sarili nila kapag meron po silang mga ginagamit na mga substances. At yung amygdala at hippocampus naman po, responsable po ito sa ating memorya. Pag sinabi po nating memorya, halimbawa, nagkape ako. Tapos, ang habang panahon kong nagkape, mga starting 15 years old, tapos pinutol ko siya 21 years old ako. Basically po, ang utak natin, naka-record yan sa utak natin na nagkakape ka madalas. So, once na meron kang kasama na may dalang kape na amoy mo, maaalala siya ng katawan mo. Mare-recognize po siya ng katawan nyo. Kaya meron po tayong tinatawag na relapse. Relapse. Ano daw po yun? Relapse. Kasi po, madedetect po siya ng katawan natin na, uy, dati kang nagtitake ng kape. Parang masarap ang kape. Ayun. So, grabe po di ba? Sa utak natin, alam na agad ng kaaway kung ano yung masama para sa atin. So, meron pong cycle ang addiction. Una, yung initial use, unang paggamit. So, ang ramdam natin, uy, nag-i-enjoy ako dito. Meron akong sense of relief na tinatawag. Parang masaya to. Pangalawa, reinforcement. Okay, gamitin natin to kasi masaya eh. Pangatlo, dependence. Doon na po yung sinasabi natin na dahil paulit-ulit mo na siyang ginagamit, parang hindi ko kayang mag-work, hindi ko kayang mag-function sa buong maghapon nang wala ito. At ang apat,
ito po talaga, medyo nakakalungkot po to kasi alam po ng mga tao, alam po ng mga kaibigan natin na dumaranas sa ganito na masama po yung mga ginagamit nila. Kaso nga lang, gusto na nilang itigil. Yung katawan po nila, ayaw. Nagsisignal na po na ayaw. So, ngayon po, ano yung ating gagawin? Hindi naman po pwede na wala po tayong gagawin, di ba po? At ito po yung hamon para sa atin. Hindi po natin dapat husgahan yung mga tao na dumaranas sa ganun. Kung meron man po tayong mga kaibigan, mga kapatid, mga kakilala na dumaranas sa ganitong addiction, kailangan po nila ang tulong natin. Hindi po pwede na hayaan lang natin sila o ibang tao ang mag-alaga sa kanila. Tayo mismo ang kailangan nila. So una, edukasyon. Kaya meron po tayo mga ganitong health lecture kasi dapat maipaabot po yung tamang impormasyon para magabayan din po sila. So alamin po natin yung epekto, yun po yung pinag-aralan natin kanina. At huwag po nating maliitin yung mga tao na nakakaranas nito. Pangalawa, behavior change. Paano magbabago tong mga taong ito? Paano sila magbabago? Kailangan po nila ang tulong natin. Tayo po ang magiging support system nila. So, kailangan po ng goal setting. Halimbawa, gusto kong mag-exercise. Kung magsisigarilyo ako, yayain mo akong mag-exercise. Ayan, may accountability body o may kasama po itong mga taong ito na susuporta sa kanila upang matigil po yung mga specific na gawain na maaaring makasama po sa kanila. Pangalawa is yung replacement activities. Pwede pong mag-exercise, pwede po natin silang isama sa mga community activities po natin. Kasi minsan po, yung mga tao ding ito, nangangailangan din po sila ng pagkakaabalahan. Yun po yung kailangan. Kailangan merong diversion po yung utak nila na sa halip na ganito yung gagawin namin, ganito na lang yung gawin natin. Kailangan po ng pamalit. Pangtatlo, lagi ko na po ito nababanggit, kailangan po nila ng support system. So sana po yung ating simbahan at yung ating grupo maging safe space po sila. Maging safe space po para sa mga taong ito kasi kailangan po talaga nila ng suporta. At pang-apat, dito na po papasok yung intervention kasama na ang mga doktor, mga psychologists, at saka yung mga counselors po na tinatawag. At meron din po tayo sa simbahan, meron tayong mga tinatawag na chaplain na maaari nilang makausap. Maaari po nilang makausap ito nang sa ganun po ay matulungan po sila. So sabi dito, hindi sapat na iwasan lang. Kasi mahirap po ito eh. Kasi nandun na naka-imprinta na sa katawan. Kailangan itong palitan ng mas mabuting gawain. So, dun lamang po nagtatapos ang ating health lecture. At kung meron po kayong mga katanungan, mga paglilinaw, ay willing po ako na tulungan kayo. Bago po ang lahat ay okay lang. Yes po, ma'am. Sa karamihan po sa ngayon, mga kape ang iniinom, lalo na po sa mga matatanda. Ano po kaya ang magandang alternative para po maiwasan ang kape? Gusto ko pong tanungin, ano po yung rason bakit kailangan pong magkape? I think yun po muna yung unahin natin. Bakit po kinakailangan ng kape? Sabi nila para gising. Para gising. Para gising. Ilang taon na po ba kayo, nanay? Pangkalahatan po, para po sa pangkalahatan. Kasi po, ganito, sa mga susunod na araw po, actually bukas, pag-uusapan po natin yung patungkol sa pagtulog. At may mga specific po kasi na oras na kinakailangan sa pagtulog, sa kada edad. Kaya natanong ko din po yung pagdating doon. Kasi po, yung katawan talaga natin, may natural yan na sistema na, kailangan mo nang magpahinga o kailangan mo nang matulog. Pero kung hindi naman po kasi talaga kinakailangang magkape, ay hindi po natin ina-advise na magkape. Pero may mga alternatibo po tayo na tinatawag. Una po yung sinabi ni Pastor, yung sa rice, yung bigas po na parang sinangag, gano'n. Pwede po natin gamitin yon bilang kape. Pangalawa, meron po tayong mga herbal na mga tsaa, yan. Pwede po natin gamitin yan. Pero mas ina-advise po kasi talaga namin na
mas maganda, damihan po natin yung pag-inom ng tubig. Tubig po talaga. Sabi po ng pag-aaral, 500 ml na tubig, inumin mo yon. Tapos, pagkainom mo, mananatili ka ng gising. Mananatili ka ng gising. Kasi, hindi po pwede na ipilit talaga natin, lalo na sa mga matatanda, na iinom ka ng kape. Ang una-una pong target dyan, kapag ikay lagi nagkakape, yung puso. Kaya pakiramdam nyo po, parang nagpapalpitate na kayo. Sobrang kabog ng dibdib. Kasi yun po yung result ng pag-inom ng kape. So, nanay, nasagot ko po ba yung tanong nyo po? Okay po, maraming salamat po. At kung meron po kayong katanungan, siguro after po nito, pwede nyo po akong lapitan, magkaroon po tayo ng konting kwentuhan. So, bago po ang lahat, tayo po ay tumayo para po sa panalangin. Sige po. Ama naming Diyos, makapangyarihan po sa lahat, na may lalang ng aming buhay. Kayo rin po ang aming dakilang manggagamot. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa mga oras na ito na amin po nalaman ng patungkol sa addiction at pag-iwas sa mga bisyo. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil ito pong aming nalaman ay maaari po namin ibahagi sa aming mga kakilala. At ganoon din, Panginoon, natuto po kami na huwag ding husgahan ng mga tao na nakakaranas nito. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging safe space para sa mga taong ito. At sa ganun, Panginoon, ay makasama din namin sila sa inyong gawain. Ang lahat na ito ay aming hinihiling at pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at kita-kits po tayo bukas. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan, dadako na po tayo sa ating question and answer. Ano po, patungkol sa ating mga topiko kagabi. Yan, sino po yung nakakatanda pa ng ating mga topiko kagabi? O yung mga diniscuss simula sa health lecture hanggang sa message? Meron pa po ba? Ayan, ang unang tanong ay, ano ang health lecture natin kagabi? Patungkol saan yung binahagi ni Ma'am? Wala po? Ay. Limang uri po ng sakit. Sa limang uri po ng sakit. 5 uri daw ng sakit. Yan, tama po. Yan, pili na po kayo. Yan. Galing talaga ni Mama. Talaga nakikinig. Ay, kalawang tanong ay may kinalaman naman sa message, ano po, sa gospel na ating narinig kagabi. Sa papaanong paraan ginamit ng Biblia ang pagkakahalintulad sa isang patay. O saan inalintulad ng Biblia ang isang patay? Nay. Natutulog po. Ayan, natutulog daw. Sige po, tama po. Yan. Inihalintulad ng Biblia ang taong namatay sa pagkakatulog. Sa papaanong paraan, yung ikatlo, sa papaanong paraan, ginawa ng Diyos, o ano yung masangkap ng Diyos nung ginawa ang tao? Ayan, may dalawa lang yan. Ano lang po natin yung iba kung may ano po. Yan. May dalawang sangkap, yun yung talagang idiniin ni Pastor Wow kagabi. Ano yung mga sangkap na yun?
Sige po. Alabok ng lupa. Hininga ng buhay. Hininga ng buhay. Sige po, pili po kayo dito. Yun po yung ating question and answer ngayong pong gabi. Thank you po. Maraming salamat po sa bukas po ulit. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y aking tuturuan. Katulad ng sinsinan nitong araw, patuloy siyang nagbibigay kamlaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa mundo'y aking aawitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan.
Isang magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Magandang gabi din naman. At mapalad ang bawat isa sa atin sapagkat nananatili tayong buhay. Yayamang iba po ay nauna na. Ganun pa man ay marahil may plano, may panukala ang Diyos sa atin kung bakit po tayo binigyan ng buhay o iparanas sa atin ang ganitong pamumuhay. Ngayong gabi ay patuloy tayong mag-aaral ng banal na kasulatan. Gabi-gabi, wala tayong ibang pinag-uusapan at wala din po kaming iba na ibinabahagi, kundi yung tanging pag-asa. Sapagkat wala na po kung pwedeng maituro sa inyo na magiging pag-asa natin maliban na lamang sa ating Panginoong Hesus. Wala akong maituro po sa inyo at wala din po akong maibida sa inyo kung sino yung maaari nating maging tanging pag-asa. Bukas, wag na wag kayong mawawala. Napakahalaga ng ating pag-uusapan. Marahil ito ang inyong mga katanungan sa inyong mga kaibigan, sa inyong magulang, sa mga nangangasiwa sa mga iba't ibang klaseng sekta. Halimbawa, marahil nagtataka kayo o marahil nagtatanong kayo, nasasabihin nyo bakit ang mga Adventist ay sinusunod pa din ang 10 utos. Di ba, Pastor, dadalawa na lamang yung utos? Di ba, Pastor, wala na yung utos? Di ba, Pastor, yung mga 10 utos, yan ay para lamang sa Hudyo? Hindi ka naman Hudyo, ikaw naman ay Pinoy. Bakit pati ikaw ay sumusunod sa gayon? Yan ay ating aalamin bukas. Kung talagang gusto mong malaman ang katotohanan, ang Biblia ang sasagot sa mga agam-agam natin sa ating kaisipan. Dito rin natin sisiyasatin kung ano ang binabaybay ng Biblia at bakit o hanggang saan lamang ang kautusan. Di ba, Pastor, tayo ay niligtas na sa biyaya? Di ba? Dahil niligtas na tayo sa biyaya, hindi wala na yung kautusan. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Ngayong gabi ay pag-uusapan naman natin ang may kinalaman sa pagkain. Di ba, naalala nyo kagabi pinag-uusapan natin may kinalaman sa pagkain? Sabi ko, sino nagutom? Mukha ng gutom Patingin ng itsura. Ba't ganyan ang itsura ninyo? Nagapunan na ba? Parang di pa. Huwag kayong mag-alala ng nanay. Lilipas din yan. Dahil mamaya meron tayong konting pampainit si Chan. Okay? Ngayong gabi, pag-uusapan natin may kinalaman sa pagkain. Bakit kayong mga Adventist o mga Sabadista o mga 7-day Adventist hindi kumakain ng mga masasarap na pagkain tulad ng talangka, tulad ng hipon, tulad ng mga baboy, tulad ng mga aso? Pwede ba yung kainin? Pusa? Pwede. Bakit? Hindi sawa. Pati yung kinakain yan. Mga masasarap yan. Manyaman na. Alamin natin yan. I-say-sayin natin yan. Bakit sa inyong pastor, ang daming bawal? Alamin natin yan, mga kapatid. Sa mga nakakapakinig sa tahanan. Gusto nyo malaman kung sino maraming bawal? Marami bang bawal sa Adventist o maraming bawal sa inyo? Tingnan natin. Alamin muna natin ang Biblia. Tingnan natin kung ano ang sinisiwalat. At kaming mga Adventist ay tumusunod lamang kung ano ang inuutos ng salita ng Diyos. Minamahal. Sangayon sa 2 Juan, Kapitulo 1, versikulo 2. Minamahal. Aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka
at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Mga kaibigan, pinapayo ng Biblia na tayo ay mapabuti. Hindi lamang sa kaluluwa, kundi sa ating kalusugan. Maraming mga taong may ngiti sa mga labi sapagkat sila ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Yan. Napansin natin, nung mga nakalipas na gabi, kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Una, sino naglikha sa tao? Sagot. Sumagot naman kayo. Alright. Sino naglikha sa tao? Ang Diyos. Alright. Sino naglikha sa mga hayop? Ayan. Mamaya ha, nandiyan yung sagot ninyo ha. Next natin. Okay? Noong araw, wait lang anak, noong araw, gabi na kasi ngayon eh. Noong araw, ang kinakain ng mga tao sa panahon nila Eva at Adan, Nung panahon na yon, ang kinakain nila ay ano? Prutas at gulay at grains at wala dong karne. Nuts. Okay? Hindi peanuts. Nuts. Okay? Yan ang kinakain nila. Walang rice. Walang unlimited rice. Wala nun. Ang meron, gulay. Nakaya nyo na, nagawa nyo na ba yun? Kailangan. Kaya ang topic ko, ibalik ang orasan. Back to the basic. Kailangan natin yan. Naku po, pag hindi nyo ginawa yan, mauuna kayo. Maniwala kayo sa akin. Next natin, fruits. Parang ganito. Ano yan? Sasakyan? Yung sasakyan, kapag nilagyan mo ng tubig, yung lagayan ng gas man yan o diesel, ano mangyayari? Masisira. Tama. Ang katawan natin, pag nilagyan mo ng nakakalason, ano mangyayari? Masisira. Okay, tuloy natin. Kaya mangyayari, ambulance. Sila Adan, di nila nilikha ng Diyos at binigyan sila ng makakain nila. Ano yon? Sinabi ng Diyos, tignan ninyo, ibinigay ko sa inyo ang bawat na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng lupa. Next. At ang bawat punong kahoy na may pindi sa loob ng bunga, ang mga ito ay magiging pagkain. Alin daw yung kakainin? Yung bunga. Yun lang, walang unlimited rice. Walang panay manok, wala. Tignan nyo sa Bible to yan ang mga kinakain. Now, balik next natin. Sige, next. Nang dahil ang tayo nagkasala, okay? Binabalik natin yung topic, padaanin lang natin. Si Adan, magtatrabaho at kakain ka ng tanim. Saan? Sa parang. So, yung mga kalalakihan, noong araw, nagtatanim. Bubukal. At pagka yan ay umani, yun ay kakainin nila. Next. Good news. Noong araw, ang lahat na naging araw ni Matusalem ay 960 taon at siya'y namatay. Ilang taon? 969 years old. At siya ang nakatala sa banal na kasulatan na pinakamatanda. Tanong, sino na rito ang 250 years old? Mga nanay,
250 years old. 200 na lang, huling tawad. 150. Wala pa din. 100. Wala. Alam nyo, nung panahon, yung 300 mukhang binata pa eh. 900 years old. 969 years old. How I wish makarating tayo ng ganong edad man lang. Kaya ba? Parang sa ngayon, parang aray ko. Masakit na yung tuhod. Bakit? Hindi na marunong maglakad. Panay 4 wheels na. Panay motor na. Ang lapit lang na puputan, magmumotor pa. Lahat na, panay instant. Pati pagkain instant, tinatalakay yan. Kaya pati ang buhay ay instant. Okay. So, ito pa, malupit. Yung height natin. Ako po ay something nasa 5'4". Isagad na po ito. Tumingkad na ako lahat-lahat. 5'4" talaga eh. Wala akong magawa eh. Yan na yung height ko. Ang mga mapapansin ninyo, mula na ang tao ay matutong kumain ng mga karne, yung height ng tao, pababa naman ng pababa, hanggang sa ang edad ng tao ay paigsi na naman ng paigsi. Paigsi ng paigsi. Okay? Next natin. Yan. Saan nagsimula matutong kumain ng mga tao ng mga karne? Nung panahon ni Lolo Noe, okay? Merong, naalala niyo si Lolo Noe? Si Lolo Noe, si Noah ay gumawa ng arka. Si Noah ay gumawa ng arka. Alam niyo yan? Sasabi doon sa kanta, ang arka ay sarado na. Tapos, ang arka ay palutang-lutang. Ang arka ay palutang-lutang. Tapos, yung mga tao sinabihan niya, parang ganito, ayaw pumasok dito. Ayaw pumasok. Sabi, Noe, buksan mo yung pintuan. Ang arkay sarado na. Sorry. Ayaw yung makinig eh. Sabi Noe, pasok ko, ayaw yung magsipagpusukan eh. Buti pa yung mga hayop nagsipagpasukan. 2 pares. Yan, mamaya papaliwanag natin. Kumuha ka ng tagpipito sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae. Sunod. At 2 hayop sa mga hindi malilinis, lalaki at babae. Next. Ayan na, isa pa. Next natin. At sa bawat hayop, ito na. Sa bawat hayop, mga kaibigan, ano ang dapat nating kainin? Sangayon sa banal na kasulatan, hindi o sangayon sa amin, kundi sangayon sa salita ng Diyos. Hindi namin ito utos at hindi namin ito ipinag-uutos. Kami lamang ay tagasunod sa nag-utos sa amin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Liwanag, hindi po namin ito doktrina, kundi ito ay doktrina ng ating Panginoon. Iniutos ng Diyos sa atin, mapalad lang kami, naging masunurin, at nakita namin na mas makakaganda sa aming pangangatawan. Ulit, balik tayo. Pasintabi po mga kaibigan, wala ko kami masamang tinapay dito, pero kasabihan niya sa Cavite, ang nagsasabi ng tapat ay magsasama ng luwag. Okay? Kaya kung seryoso kayo sa inyo pananampalataya, ay nasa sa inyo. Abay, di na pag-usapan natin. Pero kung di kayo seryoso, wala akong problema. Ang importante, nailatag, naipahayag yung salita ng Diyos. Kung magbibingi-bingi ka, problema mo yan sa Diyos. Kung hindi mo siya siseryosoan, may problema ka sa Diyos. Kapag binabagabag ka na, lumapit ka na dito at magtanong at isusahin mo na at saliksikin mo na ang salita ng Diyos. Sapagat ang panawagan nito, hindi para sa amin, kundi para sa inyo. Kami ay tumanggap ng pabalita at ito naman ay nais din namin ibahagi sa inyo. Alright? Sa mga hayop, ano ang kakainin natin? Sa bawat hayop na may hati ang paa, o ano yung hayop na may hati ang paa?
Baka. Kalabaw. Ano pa? Kambing. Baboy daw. Mamaya yung baboy. Dahil lang ha. Oh. Yung baboy, bakang pa? Ha? Baka no? Pero hindi. Oh, yeah. Mamaya, tignan natin. Ang sabi ay bakang biyakang paa at ngumunguya. Sa mga hayop ay maaari ninyong kainin. Ano daw yung dapat kainin? Yun daw, bakang paa, ngumunguya. Paano yung nguya? Paano yung nguya? Ganyan. Okay, nguya yan. Mga naghahapunan, no? Okay, next natin. Ano-ano nga yung malilinis? Sangayon sa Biblia, sangayon sa salita ng Diyos, hindi ho sa amin galing ha. Hindi namin ito turo. Turo to ng Diyos. Isishare lang namin sa inyo. Una, baka, tupa, usa, kambing. Kalabaw, si damulag, kasali. Okay? Ano naman yung mga hindi maaaring kainin? Next. Mga marurunuming karne. Sangayon sa Biblia, hindi ho sa aming aral to. Hindi ito turo ni pastor, hindi ito turo ng aming mga miyembro, kundi ito ay turo ng Biblia, ng salita ng Diyos. Nasa sa inyo na yan, kung paniniwalaan ninyo, hindi. Ang sabi dito, mga maruruming karne, pasintabi po, we love you so much, pero ito po sabi ng Biblia, kamelyo, koneho, baboy, ano yung isa? Libre. Hindi libre ha. Baka gusto nyo pa libre. Libre. Okay? Ano yun? Sabi niyo na pastor, hindi pa kayo lugi? Kako bakit naman? Abay, ang kinakain ninyo ay gulay-gulay lang. Eh kami baboy. Sabi ko naman ba, teka lang. Ano ba ako kako malaki? Yung damulag o yung baboy? Abay, tapos na ang kainan ninyo, kami hindi pa tapos. Nagsisimula pala ang lugi kay pastor. Kami baboy. Aba, mas malaki ang baka. Ano mas malaki? Baka o baboy? Oh, kita nyo na. Sino lugi? Sino lugi? Lugi kayo. Okay? So, yan o. Yung pang baboy ay bakang paa? Yes. Ngumunguya? Hindi. Yan po ay ngasap. Paano ang kain ng ngasap? Yung parang pag ano, yung pagkalatag ng plato, tapos hap-hap, no, ngasap sa amin eh. Yung mainit-init pa, sinusubo agad. Akala mo maubusan, hindi nang inunguya. Tubig. Di ba? Hindi inunguya, ngasap o hap-hap. Alright. Ano pa? At ang baboy, sa ngayon sa Biblia, hindi sa amin galing to. Sangayon sa Biblia, Leviticus 11:7. At ang baboy, pagamat may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya, ito'y marumi para sa inyo. Sino nagsabi ng marumi? Ang Diyos. Karapatan ba niya magsabi ng marumi? Yes. Bakit? Sapagkat siya ang naglikha ng lahat ng mga hayop dito sa sanlibutan. Ang tanong, nilikha naman pala ng Diyos, bakit hindi pa pinapakain? Pagka-KJ naman ng Diyos. Ano yung KJ? Killjoy. Nilikha-likha bago ayaw ipakain. Okay? Lahat po yan, nilikha ng Diyos, may purpose. Yung baboy, ang purpose niya ay scavenger. Kaya mapapansin nyo nung araw, doon sa bano namin, sa lugar sa Antipolo, merong yung tawag dito, yung nangunguha ng mga tira-tira na kanin. Pasintabi po sa mga kumakain. Tapos, lahat yun, pupuntahan yung bawat bahay. Pagkatapos, ito. Tapos, kakainin ng baboy. Ito, malupit. Kinain na niya, kakainin mo din siya. O sino mas marumi? Diba? Grabe, no? Diba? So, nakakatakot, mga kaibigan.
ang Diyos ang naglikha. Sino rito magulang? Sino magulang dito? Magulang. Ako, magulang na ako ha. Magulang din ako maglaro sa basketball, di ba, Kenji? Magulang ako, naniniko talaga ako. Pag kailangan naman, wala ang sikong, mahirap yun. Okay? Ano tawag dito? Ang magulang, kapag ang pagkain, nanay, nalaglag, ipapakain mo pa? Di na. Mag-i-English ka pa dyan. No. It's dirty. Pero nalaglag lang yun. Sabihin mo sa mga apo mo, no. Dirty na. Pero yung iba, wala pa 5 seconds. Ha? May ganun magulang ha? O, wala pa 5 seconds. Good yan, good. Ha? Pero yung ibang mga magulang, kahit yan nalaglag na, dahil nalaglag na yan, hindi na niya ipapakain. Bakit? Kasi marumi na. At walang mga magulang na matinong magulang na magpapakain ng marumi sa kanyang mga anak. Tama o tama? Tama. How much more ang Diyos ang siyang naglikha ng lahat ng mga bagay. Trabaho ng baboy, scavenger, takakain ng mga marurumi. Aso, ano trabaho ng aso? Bantay. Kinain yung aso. Sino ngayon yung bantay? Ikaw na. Sino bantay ngayon? Ikaw na. Kinatay Ano pa? Kabayo. Ang trabaho ng kabayo nun? Karwahe. Diyan nagsimula yung jeep. Right? Doon makikita natin, lahat yan mayroong trabaho. Next natin. Huwag ninyong kakainin. Ulitin ko mga kabigan. Sangayon sa Biblia, ang utos ng Biblia, ang salita ng Diyos, hindi kami nag-uutos, mga Seventh-day Adventists, hindi po kami nagbabawal. Nakakahiya ho sa inyo. Hindi ho kami ang nagbabawal ang Diyos. Gusto mong suwayin? Nasa sa inyo. Gusto nyo ipagpatuloy? Go ahead. Pero pinaalalahanan namin kayo. Sangayon sa banal na kasulatan. Huwag ninyong kakainin ang kanilang mga laman. At huwag ninyong hihipuin ang kanilang mga bangkay. Ang mga iyon ay marumi para sa inyo. Yan ang sabi ng Biblia. Hindi ho sabi namin, kundi sabi ng banal na kasulatan. Walang mabuting bagay ang sabi ng Biblia sa Aklat ng Awit 84, versikulo 11. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Mga kabataan, mga magulang, mga nanay, hindi ho nagkakait ang Diyos sa atin. Iniiwas lang tayo ng Diyos sa tinatawag na posibleng sakit na maranasan. Sige, gusto niyo kumain? Sige, kain! Unlimited, go ahead! Ubusin mo yung lechong baboy. Magsawa ka. Sino ba magkakasakit? Kami o ang Diyos? Kami ba o yung Diyos ba o kayo? Yung mga nanginginain. Sagot! Sige, kain! Bago pagkatapos na stroke, Pastor, ipagpapray mo ako. Bakit anong ginawa mo? Inabuso ang sarili. Totoo yan mga kapatid, madami ako napunta sa mga ospital, napakabata pa. May tama na sa puso. Magana yung atay, kakainom. Magana. Ano pa? Ang sabi, ito yung baboy, anong tawag dito, yung trichinia. Yung kahit niluto na, buhay pa din yung bakterya. Pasintabi po sa mga nag-aapunan. Buhay pa. Tapos kakainin mo, delikado. Next natin, lahat ng mga ito, sa tubig naman. Sa tubig, sa aquarium, sa ilog, sa sapa, sa karagatan, basta may tubig. Lahat ng mga ito na nasa tubig
ay maaari ninyong kainin. Ano yon? Ano mang may kaliskis, palikpik, ay huwag ninyong, ulitin ko ano mang walang kaliskis at palikpik, ay huwag ninyong kakainin. Marumi ito para sa inyo. Ano yung mga istang walang palikpik at saka kaliskis? Galunggong. Galunggong wala bang kaliskis yan? Meron yun. Hito. Pag babae, Kuya Juan, alam na alam mo Pag lalaki, hito. Pag babae, hita. Hindi Kayo naman Walang ganunan. Hito, ano pa? Yung walang kaliskis, ano yan? Ano pa? Yung malapad. Basta yung mga walang kaliskis at palikpik. Hindi ho, sa ngayon sa banal na kasulatan, hindi po namin ito aral. Aral po ito ng Diyos. Kami lamang po sumunod. Baka gusto nyo rin sumunod para sa kalusugan mo. Kung nag-iingat ka sa kalusugan mo at gusto mo mapaayos ang buhay mo, sundin din natin to. Gaya din namin na sinusunod ito. Ano-ano naman yung may kaliskis? Tilapia, bangus. Sabi ng iba, ayaw ninyo gusto nyo na may, may palikpik, kaliskis, tapos kinakaliskisan nyo naman. Akala ko ba yung kakainin ninyo yung may kaliskis at saka palikpik bago kinakaliskisan? Mga kapatid, bakit ba kinakailangan may kaliskis at palikpik? Yung may kaliskis at palikpik, yan po ay proteksyon mula sa mga mikrobyo, mga bakterya. Kaya mapapansin nyo yung kaliskis, napakadulas. Mapapansin nyo, marami siyang mga bakterya doon. Kaya pag tinanggal mo yon, ayos. Tanggal yung dumi. Hindi katulad doon sa mga hito, rekta yon. Rekta sa loob. Wala siyang protection. Okay? Pero, hindi namin kayo pinagbabawalan. Amin lamang pong ipinaabot sa inyo. Kung gusto niyo pong sundin, God bless you. Kung ayaw niyo naman, no problem. Ano pa? Mayroon silang palikpik, mayroon silang kaliskis. Next, sa karagatan. Lahat ng mga ito ay maaaring, lahat ng mga ito na nasa tubig ay maaaring ninyong kainin. Okay? Isa pa, yung sa karagatan, ano nga yung talangka. Alam niyo yung talangka? Ano ba? Alimango. Napansin niyo yung alimango? Pag naglakad, pag patagilid. Hapulin mo, patagilid dyan, hindi yan paharap. Tagilid dyan lagi. Hapulin mo. Subukan nyo sa dagat. Lagi yan, patagilid. Hindi yan. Tataka, bakit to? Ang dami-dami mong pa. Pwede naman paharap. Bakit patagilid ka lagi? Bakit mga kapatid? Bakit hindi pwedeng kainin ng alimango? Sa ngayon, sa research, o kahit sa Biblia, o sa research na lang natin, yung tinatawag na, yung mapapasin nyo yung alimango, iba-iba kulay. Pero kapag naluto na po yun, kulay orange na siya o kulay pula halos. Bakit? Pumutok na yung toxic niya. Tapos kakainin mo. Kaya marami nangyayari, meron tinatawag na red, kahit yung, anong tawag doon? Hipon at saka isa pa. Pusi, ano pa yung sana? Tahong. Talaba, yung mga malalapit sa dagat. Alam niyo ba bakit ang mga yun ay nandoon? Scavenger sila Trabaho nila, linisin yung karagatan. Tapos ang ginawa mo naman, kinuha mo, ang tataba, ang lulusog. Ubus. Kaya mapapansin nyo yung karagatan natin, ang paagos sa tubig, lahat dinadala sa pangpang yung dumi. Kaya makikita mo sila doon sa gilid. Nag-uunahan, nagtatabaan. Okay? Again, ulitin ko. Ito po ay pinapahayag namin, hindi dahil doktrina namin, kundi yan ay tinuro ng Diyos para sa pag-iingat sa ating pangkalusugan. Kagaya ng nile-lecture ng ating tagapagpahayag ng pangkalusugan, pag-iingat natin sa kalusugan natin. Ano pa? Next natin. Next.
Next natin, sige. Okay. O sa mga ibon, sino bang kumakain ng agila? Ha? Tine, atras mo anak sa mga maaari ninyong kainin ng lahat ng mga ibong malilinis. Yung manok, saan pa nakalinya yun? Actually, sa totoo lang, ina-advise hanggat maaari, wag nang kainin. Oh, ina-advise ha, pero gusto nyo kumain, unlewings, no problem. Pero, expect nyo na magkakasakit at magkakasakit kayo. Okay? Huwag na kayong magtaka. Ha? Bakit ako may sakit? Huwag ka nang magtaka. Kasi ikaw mismo, inabuso mo yung aral ng Diyos sa atin. Okay? So ano pa? Next natin, anak. Lahat ng may pakpak na gumagapang, okay, ay marumi sa inyo. Huwag ninyong kakainin ang mga ito. Huwag kayong kakain ng taba. O ito naman. Huwag daw kakain ng taba o ng dugo. Kasi tinatanong sa amin, Pastor, bawal ba sa inyo? Ulitin ko, hindi ho bawal sa amin. Pinagbabawal po yan doon sa kumakain. Tanong, sino ba kumakain? Kami o kayo? Kayo. O di bawal sa inyo. Wala nga naman ipagbawal nyo sa amin, hindi naman kami nakain. Sino ba nainom? Kayo. Sino ba naninigarilyo? Kayo. Sino ba kumakain? Kayo. Ang dami nyong bawal. Oh, sino ngayon ang maraming bawal? Kapasin niyo mga kapatid. Ano pa? Bakit yung dugo? Kumakain, Pastor, kumakain pa kayo ng... Ang tawag namin doon sa dugo, yung dinuguan, ano yan? Betamax. Yung piniprito. Ano, iniihaw. Betamax. Alam niyo po ba yan? Betamax tawag. Betamax ang tawag noon. Ewan ko ngayon kung ano tawag nila rin. Betamax. Pabili nga ako ng Betamax. Akala ko gano'ng Betamax yun eh. Yung pala, yung iniihaw, yung duguan. Betamax tawag doon, ha? Okay? Hindi yung siya dapat kainin. Pag kinatay mo yung manok o man, yung dugo, itapon mo doon sa lupa. O saan man dapat itapon. Huwag yang kakainin. Next! Kinakailangan din natin ng pahinga. Sa Sabado, tatalakayin ko po yun. Bakit kailangan natin magpahinga? At anong araw dapat magpahinga? Okay? Meron tayong 7 araw sa isang linggo. Kinakailangan magpahinga tayo ng 1 araw man lang. Anong araw yon? Meron nagpapahinga ng linggo, meron nagpapahinga ng Sabado, may nagpapahinga ng Biyernes. Pero sa Biblia, may itinuturo sa atin. Tatalakayin po natin yan sa susunod na araw. Maliwanag po ba, mga kapatid? Ano pa? Ang sabi ng 1 Corinto 6:19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Yung katawan natin, mga kaibigan, ay templo ng alin? Ng Espiritu Santo. Yung ating katawan, mga kaibigan, ay templo ng Espiritu Santo. Next. Natinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa isang halaga kaya't nuwalati ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Next. Kaya kung kayo'y kumakain, mga kaibigan, kaya kung kayo'y kumakain, umiinom, o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo lahat sa ikalahati ng ating Panginoon. Kaya kung ano yung ginagawa natin, kumakain man tayo, umiinom, make sure natin, yan ay ikakalahati natin sa ating Panginoon. Next, ano pa? Ano pa yung meron pa dyan? Next, ituloy mo anak. Okay, isa pa. Yan. Yung inuming alak, pasintabi po hindi namin kayo pinagbabawalan. Pero ituturo ng Biblia, marahil concern ng ating Panginoon sa ating kalusugan. Kasi nakagisdan natin, nakakala natin tama, pero sinasabi ng Biblia, ang alak ay manunuya.
ang matapang na inumin ay manggugulo. At sino man na ililigaw nito ay hindi matalino. Ha? Pagka manginginom, wala kang makitang maayos na pamilya kapag ang ama ng tahanan o sino man sa tahanan ay manginginom. Nanay. Ano nangyayari? Nagiging magulo ang tahanan. Nagiging magulo ang alin? Ang relasyon ng mag-asawa, ng isang pamilya. Bakit? Sapagkat kinain na siya ng sistema ng kanyang pag-inom. Kaya, ano pa sabi? Huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula. Kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kupa at maayos na bumababa, sa uli ay parang ahas itong kumakagat at ulupong na tumutuklaw ang katulad. Mga kapatid, yung Red Horse, Ginebra, yung mga yan, hindi ho siya. Sabi nila, inumin lalaki. Hindi ho totoo yun. Yes, meron akong tropa eh. Mahiyain. Nanay, mahiyain. Yung ginawa niya, sabi niya sa akin, Tol, may crush ako dun eh. Ang problema, hindi ko makapagsalita. Eh, paano ba gagawin? Sabi niya, iinom ako para lalakas ang loob ko. Sabi niya dun sa, nakainom na. Nung nakainom na, inom na siya. Medyo tumalab na. Yun yung parang tuklaw ng ahas. Nung nakainom na, sabi niya dun sa babae, malapit lang dun sa harap ng babae, hello. Ha? Tingin mo, magugustuhan ka ng babae? Sasabihin mo dun sa babae, hi, crush. Amoy alak ka? Ha? Amoy chiko? Tingin mo magugustuhan? Hindi. Hindi ka magugustuhan doon. Anong sabi? Ang iyong mga mata ay makakakita ng mga kakatuwang na bagay. Kaya sasabihin, dalawang lasing nag-uusap eh. Ha? Bilog ang mundo, bilog daw ang maliwanag ang buwan. Yung isa, hindi, araw yan, hindi, buwan yan. Parehas lasing. Oh. Diba, may kakaproblema. Mga lasing, pagka umuwi, nakamotor. Madami akong nakikita na nakamotor. Lasing, umuwi. Nalalaglag sa bangi, nalalaglag sa mga kanal. Minsan nalalaglag doon sa ilog, sa creek, gewang-gewang. Marami nadidisgrasya. Okay? Next. Minsan nauuwi pa sa patayan. Bakit? Tumatapang ka eh. Nawawala yung katinuan mo. Okay? Ano pa? Next natin. Sige. So mga kaibigan, ang pinag-uusapan natin dito, may kinalaman sa tinatawag na pangkalusugan. Kung gusto po nating manatiling malusog, kinakailangan na natin simulan, sundin ang mga payo at mga utos ng Diyos. Kung ayaw po natin simunod, wala ho tayong problema. Pero sisiguraduhin ko po sa inyo, ikaw magkakaproblema. Dalawa lang, pwede mong abutan. Pwede kang matuluyan o pwede kang magkasakit. Ayaw ng Diyos na tayo ay magkasakit. Kaya niya binigay yung pagkain na dapat natin kainin. Kaya niya yan ibinigay para tayo ay maging malusog sa ating pangangatawan. Pero ang tao ay sadyang malakas ang panglasa. Mas gusto yung mga masasarap na kung sana'y sumisira sa ating pangangatawan. Ano pinapayo ng Biblia? Okay? Okay, next natin, Nak. Sigarilyo. Alam nyo, nung isang araw na ikwento ko no? Yung tatay ko namatay at the age of 42 years old. Ilang taon na po ako ngayon? 46 years old. Ganito itsura ng tatay ko. Ano yung kinamatay? Chain smoker. Akala ng mga kabataan ngayon yung vape,
Save na sila? Hindi ho. Mas lalo pang lumala. Pero kung gusto ninyo, ituloy nyo. No problem. Iusok ninyo, ibugan ninyo. No worries. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, yung katawan ninyo, nagmamakaawa na. Uminom ka! Sinasabing, ito yung inuming lalaki. Inom! Ituloy nyo yan. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, magkakasakit ka. Yung atay mo, lunurin mo ng alcohol. Go! Tuloy mo lang! Huwag ka magpawat! Itagay mo yan! Go! Tuloy mo! Kumain ka ng mga pagkain na pinagbabawal na, tuloy mo yun! Sige lang! Pero huwag niyong kakalimutan, nitong gabing ito, may nagpaalala sa inyo na yan na hindi maganda sa ating mga katawan. Hindi niyo pwedeng sabihin, hindi kasi ako pinalalahanan ng aming mga kaibigan. No. Alam niyo na po ang buong katotohanan. Bakit gustong gusto natin yan? Bakit gustong gusto ng mga tao yan? Uso Sikat Piling astig. Piling pogi. Pero ang buong katotohanan, unting-unti mo sinisira ang buong pangangatawan mo. Ano pa? Yan yung binabanggit sa banal na kasulatan. Di ka pumapatay, pero ang sarili mo, unti-unti mong pinapatay. Next, patapos na tayo. Okay? Kaya ang nais ng ating Panginoon sa gabing ito, ikaw, ako, kung talagang gusto mo makasiguro sa iyong kaligtasan, una, wag mo kaming sundin. Ang sundin mo yung salita ng Diyos. Kapag sinunod mo yung salita ng Diyos, ituturo sa iyo ng Diyos yung direksyon kung paano mamuhay ng malusog, masagana sa iyong pamumuhay. Mga kapatid, sa gabing ito, ang ating Panginoon ay nangangailangan sa bawat isa sa atin. Hindi dahil sa anumang bagay. Mahal niya tayo. Kaya nga niya binibigay sa atin yung pinakamainam na dapat nating kainin. Kaya nga po binibigay sa atin yung pinaka-the best ng pagkain para sa ikalalakas natin, sa ikatatagal natin dito sa mundong ito. Kaibigan, sa gabi ito, ang panawagan ng Diyos sa atin, ikaw at ako ay tumugon sa kanyang panawagan. Ayusin na natin yung lifestyle natin. Mabuhay na tayo sangayon sa mga iuutos ng ating Panginoon. At sisiguraduhin ko, kapag tayo'y sumunod sa utos ng Diyos, ang makikinabang din naman, ikaw din ang makikinabang. At ikaw mismo magpapatotoo na tama ang sinasabi ng Biblia. Ano ba? Sa Biblia, sinasabi sa atin na ang lahat ng mga bagay ibinigay na sa atin. Ikaw lamang ay magpapasya. Ikaw ay mamimili. Mananatili ka ba sa nakagisna mo na? O sisikapin mo na ngayon baguhin ang iyong pamumuhay? Hindi pa huhuli ang lahat. May pagkakataon pa. May panahon pa para ayusin natin ang ating pamumuhay. May pagkakataon pa na tayo ay patuloy na kung saan ay magkaroon ng pagkakataon magbago. Samantala, bago po ako magtapos, nais ko pong pakinggan natin ang awit Papuri para sa ating Panginoon. Kung saan ito'y magbibigay sa atin ng paalala, magbibigay sa atin ng mga paanyaya upang ikaw at ako ay ihanda ang ating sarili, yung ating kaisipan, at tayo magpapasya. Saan nga ba tayo patungo?
Ano ba ang magiging direksyon natin? Hayaan natin ngayong gabing ito na pakinggan ng mensahe sa pamamagitan ng awit papuri para sa ating Panginoon. Bakit ka nalulumbay? At bakit ka nalulupaypay? Ang lahat di pa tapos. Para sa'yo'y may bukas pa. Pasanin mo sariling krus at susunod ka sa Kanya. Siya ang tanging buhay mo. Puso niya'y para sa'yo. Tumingin ka sa langit, pagkatanda ng pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong awit, pagdating niya'y malapit na. Sa mundo'y sadyang ganyan, marami kang kabiguan, ngunit mananaig ka rin kung siya ang iyong susundin. Sarili ay mag-asang pagkat walang magagawa. Ang kanyang awat biyaya ang siya mong kanungan. Tumingin ka sa langit, pagkat andon ng pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong awit, pagdating niya'y malapit na. Tumingin ka sa langit, pagkat andon ng pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha.
Pagdating ay malapit na, ulitin itong awit. Pagdating ay malapit na. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga paalala. Ito po ay ngayon lang namin nadinig. Marahil nakalimot na kami. Marahil sinadya namin. Sapagkat sa pagkakaintindi namin ito ay hindi para sa amin. Ngunit sa pag-aaral namin sa gabing ito ay napagtanto namin na ito pala ay isang paalala na inuutos sa bawat isa sa amin upang maranasan namin ang mabuting kalusugan at higit sa lahat patuloy naming madama ang iyong banal na presensya. Unti-unti naming nasisilayan ang mga pawang katotohanan na ang Biblia na siyang iyong salita ang nagpapaalala, nagbibigay ng pabala at nagbibigay sa amin ng karunungan upang kami din naman ay sumunod at tubugon sa mga utos ninyo pong ipinag-uutos sa amin upang kami din naman ay makinabang sa mga bagay ninyo pong ipinag-utos. Salamat po sapagkat dito namin nadama na kayo na siyang Diyos na siyang nagmamalasakit sa amin, na siyang nagmamahal sa amin, na siyang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Unti-unti namin nasisilayan naggaano kalalim ang iyong pagmamahal sa amin. Samantala, narito ang iyong mga anak, maging ang aming mga kaibigan nasa kanilang mga tahanan. Marahil sila ngayon ay nagkakaroon ng mga agam-agam, mga pagpapasya at pagpili kung sila ba ay magpapatuloy sa kanilang mga nakagisnan o tutugon na sa panawagan ng aming Panginoong Hesus. Tulungan niyo po kami sapagkat tunay po nito'y mahirap. Ngunit kung amin itong gugustuhin at sa tulong ng banal na Espiritu, sigurado't tiyak na kami ay magtatagumpay. Panginoon, sa gabing ito, kinikilala namin na kami ay nagkamali, nagkasala, laban sa inyo. Ikaw aming matagal nang nakalimutan. Ang pangalan lamang ninyo ang siyang aming inaalala. Ngunit ang pagtugon at pagsunod sa inyong kautusan, ito hindi namin pinansin. Ngunit sa gabing ito, nais namin magpasya. Nais naming mamili. Nais naming sumunod sa landas ng iyong tinahak. Sapagat nais din namin mapabilang na tawaging anak, hindi lamang dito sa lupa, lalo tigit sa langit na bayan na hinanda niyo po sa amin. Nagpapasalamat din po kami, O Diyos, sa panibagong kabanata ninyo pong ipinaranas sa amin na buhay. At kami ay patuloy na pupuri sa inyong pangalan. Sa mga sandaling ito, ang aming puso, ang aming kaisipan, nagkamali, maging sa aming diwa. Ito po'y inilalapit namin sa inyo. Lihim man o hayagan ang kamalian at paulit-ulit namin pagkakasala, kami ay lalapit sa inyo na may kaamuan
pagpapakumbaba at nais naming alisin ang dumi sa puso namin. Ngunit sa aming sariling kakayahan ay hindi namin mapagtagumpayan. Ngunit sa tulong ng banal na Espiritu at ang aming puso'y bukas upang manahan ng aming Panginoong Hesus. Salamat, Ama, sa inyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Lilisanin po namin ang buwagang ito na may mga ngiti sa aming mga labi sapagkat batid namin ang kapayapaan na ngayon lamang naming madarama hanggang sa mga hinaharap hanggang sa inyong pagdating. Salamat o Diyos sa walang hanggang pagmamahal, pag-ibig at pag-agapay sa bawat isa sa amin. Ang lahat pong ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan na si Jesus. Amen, amen, amen. Para po sa ating closing song, manatili po tayong nakatayo at awitin po natin ang ating theme song, Sa Isang Sandali. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Sa isang sandali, sa huling tunog ng trumpeta, sa isang sigaw, sa isang kisap mata, darating na siya, si Jesus nating pag-asa. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Baguhin ng kanyang kalwalhatian, tayo ay mabibighisan na walang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay makamtan. Purihin ang Diyos, magpakailanman. Na siya. Hallelujah, Hallelujah. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Bayan ng Diyos, salubungin natin siya. Muli po, magandang gabi at maraming salamat po sa inyong pagpunta sa bulwagang ito
Bukas po muli, mga kaibigan, tayo po ay mag-aaral ng banal na kasulatan, gayon din po sa ating pangkalusugan.